Say hi everyone. Hi everyone. We will go to the fort. Go to the fort. Where are we going? To the fort. What you will do it to the fort? Wait. You will play? So we are here na in the fort, and this is the parking area. That one the castle. A castle? It's not a castle, there's an entrance only. Namaskara, mabuhay. We are an Indian-Filipino couple living in Philippines, but currently we have our vacation here in India. For today's video, I will be showing one of the visiting spot that can be found in the place of my husband, which is the Palakkad Fort. We arrived in the place by around 10 a.m. but as you can see, there are already many people. Not foreigners, but mostly are Indians from different states in South India. Parang ako lang din ang foreigner na andito at as usual, pinagtitinginan na naman ako. Kaya sabi ng husband ko, if tatanungin ako kung saan ako galing, sasabihin ko lang na from Assam. Ito ay state na nasa northeastern India na yung mga features ng mga mukha ng mga tao doon ay katulad lang din sa atin dito sa Pilipinas. So we need to pay a ticket here. Opening time is 8 a.m. to 5:30 p.m. So, Indian visitors pa rin nagilawit 300. Yun na nga, sobrang mahal ng singil nila sa mga foreigners kaya sabi ng asawa ko na kapag tatanungin ako, sasabihin ko na galing ako sa Assam para at least parang Indian na din. Dito kasi sa India, every state having their own language kaya even tatanungin ako nila sa kanilang language, okay lang na hindi ako makasagot kasi iisipin nila na part pa rin ng India yung pinanggalingan ko. Napansin ko dito sa South India, yung mga visiting spot nila is parang hindi siya favorable for foreigners. I mean, parang hindi siya ino-open for The tourism. side of the fort, you can see it's too wide. And that's the entrance. Many people coming right now because it's Saturday. This is Eshan. Dahil sa dami ng population sa India, kahit sila na lang din yung pumupunta sa mga visiting spots, sulit na din at nakaka-earn na din ng income yung mga visiting spots dito sa South India. Pagkatapos na bumili ng ticket, pumasok na din kami doon sa main entrance ng fort. Mahaba-habang lakaran to kaya kapag pupunta kayo dito, magdala talaga ng payong o di kaya ng sombrero at saka tubig. Dahil yung tindahan is nasa labas lang siya katabi lang ng ticketing booth or nasa parking area. Mapapansin talaga dito sa kanila na yung mga babae ay nagsusuot talaga ng traditional na damit nila. Kaya tayo mga foreigner, kapag nagsusuot lang tayo ng t-shirt or di kaya ng pants, mapapansin talaga tayo na tayo yung naiba sa kanila. Kapag andito ako sa India, ang mga sinusuot ko is yung mga typical na dress ko from Philippines and then di kaya nagpa-pants. Hindi naman ako pinagbabawalan or dinidiktahan kung ano yung isusuot ko, but as a respect to them, I am wearing an appropriate at yung parang formal na din na damit. Apart from their traditional dress, meron din silang mga dresses dito na for me parang hindi ko bet suotin kasi parang sobrang init. Pero actually hindi naman mainit yung tela ng mga damit nila dito kaya kahit sila is comfortable din suotin kahit mainit yung panahon. Anyway, back to this fort. It is located in the center city of Palakkad. This is one of the best preserved stone-built forts in Kerala and one of the major attractions in Palakkad. This was a military base before. Tinayo daw ito ni Hyder Ali from Mysore pero na-captured ng British and ginawang European style. It is now preserved by Archaeological Survey of India. Ang shape ng fort na ito ay square at yung entryway ay bridge. Yung water na nakapalibot sa fort or tinatawag na moat ay currently may mga turtles and fishes. Ito ay ginawa bilang parts ng protection ng mga military dati. Sa pagpasok sa fort, makikita ang L-shaped na wall. This was strategically done para hindi agad makapasok sa main na pinto at gawin ang direktang pag-atake sa loob. Dinisenyo ang fort na ito in such a way na hindi basta-basta mapasukan ng kalaban. Ito yung L-shaped wall na tinutukoy ko. Tinayuan ito ng 4 na kota ang mga malalaking bilog na makikita sa bawat gilid ng fort kung saan nilalagay nila ang mga kanyon. Isa din itong unique na fort dahil sa loob ay may temple. Ito ay ang Hanuman Temple or ang Inggoy na god nila. May regular na pujas and ritual na ginagawa dito at every 6 p.m. ino-open nila ang parang altar kung saan nilagay ang Hanuman. Kailangan maghubad ng tsinelas kapag pupunta sa temple pero kapag pupunta ka naman sa fort, hindi na kailangan hubarin ang tsinelas or sapatos mo.
Ito ay papasok na sa unang pinto papunta ng fort. Ang doorway nila ay gawa sa kahoy pero ito ay hindi na original dahil ito pinalitan na nila. Sa pagpasok sa pinto, ang unang bubungad ay ang Hanuman Temple. At dito lang iiwan ang mga tsinelas sa labas. So we'll be going inside and there's a car also inside. Let's remove the slippers. What's like? We need to remove the slippers, Sacha. The shoes. Praying there. We need to pray, Chuchu. Hindi ganun katalaki yung temple pero pinupuntahan pa din ito at yung iba ay sa may wall na lang tumatayo at nagdadasal. So ito na yung main gate papunta ng fort at dito ibibigay yung ticket na binili sa labas. As I observed, the fort is well maintained. According sa kanila, it is already renovated pero maganda yung paligid at may walkways. If you have a baby or a toddler, you can bring a stroller here dahil medyo nakakapagod ang lakaran. In our case, hindi kami nakapagdala ng stroller kaya nag-best in buhat na lang kami kay baby. Pagpasok mo sa fort, ang bubungad ay ang mga old or century trees wherein nagbibigay ng shed sa lugar. Malawak ang loob ng fort at maganda talaga siyang pasyalan lalo na ng family. Acha, explain. So, after the British era, it was handed over to the Tiruvidankur, I believe, or the Kerala. Then it became the prison for the people here in Palakkad. So this is basically a prison. This was before it was a prison, and then due to the infrastructure issues, like these are all very old, centuries old, so recently they stopped using it as a prison. Now it's just like a supply office. What is this, Steve? Now it's like a supply office only, like a supply of government ration. Ah, okay. Ration station. Yeah. This is The the... centuries old mango tree. You can see the tree, the branches. Yeah, it's very old. There, it's in the down. It's centuries old. And this is the border of the fort. So it's a very wide. At yun na nga, ginawa itong jail dati but because of the durability issue ng buildings, they converted it into a government office. They maintain this fort not only by tourists as a visiting spot but also by the government staffs. Sabi nga ni Habi, ito ay ginagawa ngayon as supply or ration area for poor people or government-supported people or family. Nakaka-relax yung lugar at na-amaze talaga ako sa mga old at big trees na nakapalibot dito. Malinis din ang area at saka yung wall is like really maintained. Dahil sa katagalan ng mga trees dito, may isang tree na natumba, mango tree ata to. Tapos yung branch niya ay nagkaroon ng roots kaya ito din ay nagbibigay ng accent doon sa loob ng fort. Pictorial spot siya kaya maraming nagpictura nang dumating kami dito. Ito ang center part ng fort. May mga upuan dito at pwedeng magpahinga pag napagod sa pag-iikot sa fort. Malawak ang loob kaya hindi masyadong kapansin-pansin na maraming tao dito. Yung iba ay naglalakad na sa wall side. Mapapansin mo talaga ang concrete walkways na ginawa nila. Ito yung walkways papunta sa may wall. Bago makarating sa wall, makikita ang mga buildings na ito kung saan ito yung dati nilang ginawang kulungan ng mga tao. Pero ngayon ay ginawa na nilang government office. May mga building din na sobrang sira na kaya hindi na nila ginagamit at parang inabandona na lang nila. Ito din ay nagbibigay ng accent sa fort para siyang ancestral building na talaga. Sobrang tahimik ng lugar kaya hindi talaga maiwasan na may mga
couple na nagdi-date dito. Couple na naniniwala sa love marriage. Ang building na to ay ginawa nilang museum dati pero ngayon ay sinarado na nila. Nilagay dito yung mga artifacts na nakita sa fort nung time na nag-renovate sila. Pero unfortunately parang nilipat na nila at hindi na sila naglagay ng museum sa lugar na ito. So habang naglalakad kami dito sa side wall ng fort, mamamangha ka talaga kung paano nila ito ginawa. Ito'y gawa sa pinagsama-samang mga bato. Peekaboo butterfly. Peekaboo butterfly. At saka tinry kong i-imagine kung paano nila ginamit ito kung ilang mga taong namatay dito. Wow, affected by the history. So change topic tayo. Babalikan natin yung mga couple na nakita namin dito na naniniwala sa love marriage. Dahil habang naglalakad kami, naitanong ko sa husband ko ang mga ganitong couple. Dahil ang paniniwala ko dati na bawal ang ganitong pagdi-date sa public. Dahil yung iba nag-PPDA now or public display of affection. Nag-holding hands at nag-hug. Tapos maraming nakakakita sa kanila at hindi sila sinisita. Wag kukurap, may mahagip tayo na couple ngayon. O diba, sobrang lapit sa isa't isa. Anyway, ang sagot naman ni Habi is sa panahon nila, hindi pa siya ganun katanda pero sa time nila is bawal talaga ang ganito. Pero sa generation ngayon, parang ganun na din daw ka-open. Yung iba dumadayo pa sa ibang lugar or state para walang makakilala sa kanila. So yung mga couple na nakita namin ay hindi yung mga taga rito or taga Palakad dahil naiintindihan ng husband ko ang kanilang language. Yung iba nga raw is galing from Tamilado. Kaso bawal pa rin ang pumasok sa mga inn or hotel na hindi sila kasal. Hahanapan talaga ng mga IDs at marriage certificate. Dahil dito sa India, pwedeng magkaso ang babae ng panggagahasa or abuse sa mga lalaki. Kahit kusang sumama ang babae sa lalaki. Sa atin, hindi big deal ang pagdi-date sa public. Pero dito sa kanila is big deal yun dahil na din sa kanilang conservative culture. Mas naniniwala sila sa arranged marriage than love marriage. Anyway, so much for the Chika Minute. Back to the feature of this fort. So ito yung part sa itaas ng temple at saka itaas ng main entrance door going to the fort. Dito banda ay matatanaw mo yung main entrance leading to the fort. Sa kabila naman ay matatanaw mo ang itaas ng temple. During the war, ginawa itong lookout area. Dahil makikita dito ang overview ng mga lugar at ang labas ng fort. Ito yung temple na daanan kanina papasok ng fort. So pag andito ka sa taas, maririnig mo ang temple chants. Pagkatapos dito, bumaba na kami at pumunta sa dating well na ginawa nila. Hindi na namin nalakad ang buong fort dahil napagod na kami sa pagkarga kay baby. If lalakarin mo ang buong fort, it will takes you around 20 to 30 minutes depende kung ano yung magiging sightseeing na gagawin mo. Dito kami bumaba malapit sa my main entrance. Papunta sa center ng fort kasi dito mas malapit puntahan yung well. Sobrang init talaga nito but still tiniis ko talaga dahil bakasyonista lamang tayo. So ito na yung well na parang may hagdanan papunta sa loob. Then ito yung dating kulungan na inabandona na ngayon dahil hindi na ganon ka-durable yung building. Makikita ang natatanggal na yung mga pintura at saka ibang parte ng semento. Yung harapan na building ay yun yung ginawa na government office or the restaurant area. Na-amaze ako sa puno na ito kasi para siyang top room sa Cambodia yung kung saan nag-taping yung Tomb Raider. May mga ganitong puno doon kung saan yung ugat ay dumikit na sa mga bato. Ito ay isang lumang building na hindi na nila ninayos. Ito ay dating kulungan din. So dito sa South India, common talaga ang mga balo na ganito or well, source of water nila. Marami ding mga banyan tree or balete sa atin lalo na malapit sa mga temples nila. Sa atin, kinakatakutan ang mga balete at mga malalaking puno. Pero dito sa India ay tinuturing siya na holy.
hanggang dito na lang po ang video na ito. Sana'y nagustuhan nyo. Please follow our page for more India vacation videos. Bye!